Lesson 5, Linear Search. So, linear search, it is a sequential or process for searching algorithm where we start from one end and check every element of the list until the desired element is found. So, linear search it is the simplest searching algorithm. So, paano nga ba gumagana ang algorithm ni linear search? So, for example, we have set of element, for example, number 2, 4, 0, 1, 9. So, meron din tayong index kung saan nakalocate or nakaposition yung ating mga element. So, sa index natin is naka-zero base tayo. So, yung unang element natin na 2 is, ang may hawak sa kanya is si index 0. Kasunod si number 4 na ang may hawak sa kanya is si index 1. Kay 0 is si index 2. Kay 1 is si index 3. And kay 9 is si index 4. So, itong mga index na to is imaginary number lang yan. So, hindi natin nakikita yan sa code natin. Or hindi natin kinocode yan. So, imaginary position lang yan ng mga elements natin. So, for example, k is equal to 1. So, hanapin natin si 1 kung saan siya nakaposition. So, ang unang gagawin ni program is pupunta siya sa pinakasimula or kay index 0, k2. And then, ang gagawin ni program is ipaprocess niya kung si k ba or si 1 is equal k2. And then, kapag not equal, lilipat siya kay index 1. And then, ganun ulit, tatanungin niya kung si k ba or si 1 is equal k4. So, paulit-ulit lang itong maglo-loop hanggang sa makuha niya yung desired output niya. And then, kapag nahanap niya yung equal output niya or yung desired output niya, then, ipiprint natin si index number. So, sino ang may hawak kay element 1? So, si index number 3. So, kapag wala sa element yung number, so, mapupunta siya kay else, kay return not found. So, next example is yung mismong code na. For example, dito, nag-define tayo ng variable name na linear search. And sa function na to is nagre-receive siya ng dalawang output, which is yung R. So, itong R na to is siya yung nagli-list ng number. Then, si target naman, siya yung numero nga hanapin natin sa list of element ni R. And then, ang next is gagamit tayo ng loop para ulit-ulitin yung program na hanapin yung hinahanap na value sa list of elements. Then, ang next is itong if statement naman to is isang condition kung saan kung sa list of element natin is may equal na si target or nahanap na niya yung katumbas niyang number. So, i-return na niya yung element or yung index. And then, itong isang return negative mo naman na to. So, kapag sa list of element natin, wala doon yung number or yung target na hinahanap natin, so mapupunta siya kay else or sa element not found. And then ito pong laboratory activity nyo is sa bahay nyo na lang gawin, and then pasend na lang po sa messenger. Thank you po.